Noong 1 taon pa ipinasara pero tuloy umano ang operasyon ng isang babuyan sa San Narciso sa Zambales. Mabaho at may mga paglabag ang naturang pasilidad kaya idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Noong Oktubre 2023 pa dapat sarado ang babuyan ng Sunshine Agro-Industrial sa Barangay San Juan, San Narciso, Zambales. Sa bisa ng closure order na ibinaba ng lokal na pamahalaan at ng Environmental Management Bureau ng DENR. Dahil yan sa paglabag sa Philippine Clean Water Act at sa Environmental Impact Statement System Law na ilang taon nang inireklamo ng mga residente sa lugar. 5 years na ho namin tinitiis yan, yung amoy na yan. Yung perwisyo sa amin. 3 barangay pong apektado nito at kaming lahat po ay nagdudusa sa masangsang na amoy. Na hindi pumasa sa inspeksyon ng taga-EMB, nagsuggest sila kay Mayora na mas mabuting i-close na lang yung piggery. Tinaskila na ng ilang closure order at pinadlakan pa ang isang gate ng babuyan Oktubre ng nakaraang taon pero sumbong ng mga apektadong residente. Hindi na po sila binigyan ng mayor ng permit to operate pero patuloy pa rin po silang nag-operate. Binigyan siya ng 90 days na alisin lahat yung baboy. Hindi naman niya inalis po. Dahil sa patuloy na operasyon ng babuyan, nagtayo na ng outpost malapit sa babuyan ang barangay para maharang ang pagpasok ng pagkain ng mga baboy. Lumapit uli kami sa EMB at advice ng EMB, yung pinakahid nila doon, gumawa na lang po ng paraan para tuluyan ng mapasarayan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan sa San Narciso, Zambales. Nakita po nila na yung 500 declared doon sa kanyang permit sa DNR ay nag-exceed po into 1,651 to be exact. So yun po yung nangyari kung bakit nagkakaroon po at naglalabas ng foul odor po doon sa lugar. Nag-issue po ulit kami ng another closure for this year, 2024, para hindi na po sila makapag-operate. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Environmental Management Bureau ng DENR dahil sa hindi pagsunod ng babuyan sa ipinatupad na closure order. Hinihintay na lang po natin yung decision from the higher level po. We have already sent our recommendation through the DILG and also naghihintay rin kami sa Regional Office of the EMB. Pinuntahan namin ang babuyan para makuha ang kanilang panig. Ma'am, pwede kaya namin kayo ma-interview? Nandyan po ba yung may-ari? 11:30. No comment na lang po. Sa ngayon ay muli nang nakapag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan at EMB sa babuyan at ipinag-utos ang tuluyang pagsasara nito. Mula sa mahigit 1,600 baboy doon, nailipat na ng may-ari ang nasa 800 hanggang sa maubos ang laman sa lugar. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Apektado na ang kabuhayan ng ilang taga La Carlota City, Negros Occidental dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. May kinakasan ng hakbang, lalo't hindi pa rin inaalis ang tsansa na itaas ang Alert Level 4. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nag-aerial survey ang task force Kanaon sa Mount Kanaon sa Negros Islands kaninang umaga. 3 araw matapos itong pumutok. Sabi ng task force, lahat ng ash emission at eruptive activity ay sa Summit Crater. Walang nakitang fissure o bitak sa bulkan. May pyroclastic density current deposit uusok sa permanent danger zone. May manipis ring volcanic smog o ibinugang sulfur dioxide sa silangang bahagi nito. Mula 9:59 hanggang 10:55 kaninang umaga, muling nagbuga ng abo ang Mount Kanaon at naulit pasado 2:00 ng hapon. Mula Lunes, malaking problema na ang abo para sa mga nakatira at may negosyo sa paligid ng bulkan, tulad sa barangay Araala, Carlota City. Ang resort na ito na nagtigil operasyon dahil wala namang customer. Napuno rin ng abo ang kanilang pool. Wala kami ubra, no work, no pay kami, ma'am. Ang pagkaon namon, ay wala kami sang kuwaan. Tiniyak ng may-ari ng resort na tutulungan nila ang kanilang mga empleyado. Apektado rin ng pagputok ng bulkan ang mga hayop. Kanding, baka,
Manok. Ang kanding hindi ka kaon bay. Pait puro ng kwan. Abo. Di kung maglawig pagit mapatay na sila eh. Ang mga residente ng Barangay Araala, Carlota City nakatanggap naman ng tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. Kapasalamat kay kuya nga nag-abot ka mo diri. Kagabay nga badamo gid ang inyo pagid nga mabuligan. Nagapasalamat gid ako sa Kapuso Foundation. Kapasalamat ko nga natagaan kami sang food packs. Kabay pa nga magsige padayon pagid sa iban pagid. Thank you gid sa Jimmy Kapuso dako gid ang pagpasalamat ko nga natagaan kami tanan-tanan sa bilog nga barangay. Sabi ng task force kanaon, balak nilang gumawa ng 10 cities sa labas ng 7-kilometer radius ng bulkan sakaling lumikas ang mga nakatira sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Una raw nilang ililikas ang mga bahagi ng vulnerable sector. Inirekomenda rin ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang probinsya para magamit ang 78 million pesos na quick response fund para sa mga nasa evacuation center. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6, maaari pang itaas ang alert level ng bulkan base sa monitoring ng PHIVOLCS. There's really a chance basta mag-elevate pa siya into alert level 4. That's why to avoid double handling, we are already planning for level 4. Kapag itinaas ang alert level 4, mayroon ng low-level magnetic eruption na maaring mauwi sa malakas na pagputok anumang oras sa mga susunod na oras o araw. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aileen Pedraso, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng ambassador ng China na hindi sila mananakop at sila raw ay nagtitimpi. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Walang binanggit na bansa si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, pero idiniin niyang wala umanong karapatan ng ibang bansa na paratangan sila bilang banta sa seguridad. Taliwas sa mga paratang na sila'y aggressor, wala raw ibang hangad ng China kundi kapayapaan. Sinabi yan ni Wang sa ika-13 Manila Forum for Philippine-China Relations. Ilang araw lamang yan matapos ang bagong pangaharas ng China gaya ng paglapit ng helicopter sa mga Pilipinong mangingisda. Peligrosong pagharang, pagbangga, pag-water cannon at panglelaser pa sa mga barko ng BIFAR. Iningi ng GMA Integrated News ang reaksyon ng AFP at Philippine Coast Guard kaugnay sa sinabi ni Huang pero wala pa silang pahayag. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ito ang balitang umalingangaw sa Dalaget, Cebu. Ang kanila kasing lumang simbahan may mga bagong kampana. Saan kaya ito galing? Ilan linggo pa bago magpasko. Pero ang pamunuan ng San Guillermo pare, ilang box na raw ang binigay sa kanilang regalo. 3 naglalaki ang kampana. Ang mga kampana nagkakahalaga raw ng mahigit 4 na milyong piso. Bagong kampana ay galing sa Ulan. Sila na ang nag-design. Lalagyan lang namin ng parokya ni San Guillermo. Ang mga bagong kampana ang siyang ipapalit nila sa mga antigong kampana ng simbahan. Ito ang bells na broken noong Bohol Quake, Typhoon Odette, na damage na, hindi na usable. Saan naman kaya ilalaga ang kanilang mga luma at sirang mga kampana? Kuya Kim, ano po yung kaugnayan ng kampana o bell sa Pasko? Kuya Kim, ano na? Noong unang panahon, nung wala pa mga relo at wala pa mga cellphone, mga bell ang ginagamit ng mga tao para sabihin sa kanila na oras na para magsimba. Ang Christmas bells ay isang tawag sa pagsamba. Isa sa pinakasikat na Christmas song ang Jingle Bells. Pero alam niyo ba, hindi itong original title nito. Ang original title nito ay One Horse Open Sleigh. Pinaniniwalang hindi rin ito pinablish bilang isang Christmas song. Pinablish ito noong September 1857. Isa itong kanta para sa Thanksgiving. Pero dahil sa lyrics nito, naugday din ito sa Pasko, kaya maraming choir ang kumanta nito tuwing Pasko noong 1860s and 1870s hanggang sa nakasanayan ng katahin tuwing Christmas. At alam niyo bang Jingle Bells din ang pinakaunang na-broadcast mula sa Kalawakan noong December 1965? Samantala, ano naman kaya ang plano ng pamunuan mga luma at antigo nilang kampana? Nasa museum ang 2, ngunit ang 3 kay 5 ang aming kinuha. Binabalik doon para display. Speaking of antigong kampana, alam niyo ba kung saan matatagpuan ang pinakalumang kampana sa Pilipinas? Ito
Ito ang Old Santa Maria Bell o Santa Maria de Binalatoga Bell sa Cabalanyugan, Cagayan. Ang tinuturing na pinakalumang kampana sa Pilipinas. Ang kampanang naging saksi kung paano umusbong ang Kristyanismo sa lugar na kinast o ginawa noong pang 1595. Ibig sabihin, mayigit 400 years na ang tanda ng kampanang ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa mga naghahabol mag-Christmas shopping, binuksan na ang Noel Bazaar sa Philinvestant Food Area ngayong araw. Ang mga pwedeng bilhin doon at pwedeng ipantulong, alamin sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, sa mga hirap bumunot pag nagki-Christmas shopping, dito sila dapat sa Noel Bazaar. Mangyari, gagaan ang kanilang kalooban. Dito kasi makakapamili ka na, makakatulong ka pa. Kayo ba yung tipong caring na, giving pa? Swak kayo dito sa ikatlong leg ng Noel Bazaar na formal lang sinimulan kanina sa Philinvestant sa Muntinlupa, Alabang. Isinagawa kanina ang ribbon cutting kasama si Noel Bazaar founder at President and CEO ng Cut Unlimited Incorporated na si Miss Mayos Gozon Bautista. We have from home essentials to different pwedeng pangregalo to bags, clothes, shoes. Meron din mga anik-anik na uso na ngayon sa mga bata. And there's also a lot of different toys and food, of course. Habang nagsha-shopping, mayat-maya pa kayong kakantahan ng kanilang mga carolers. Mapupunta rin sa mga tinutulungan ng Kapuso Foundation ang bahagi ng kita sa bazaar. Kung trip nyo naman kayo mismo ang bibili ng itutulong nyo, may booth ang Kapuso Foundation kung saan ikaw mismo ang bibili ng school supplies na ipamimigay sa ating mga less fortunate na mag-aaral. Sa halagang 250 pesos, may ilang notebook na may kasamang notepad pa, jumbo pencils, eraser at iba pa. Ibibigay ito sa mga mag-aaral na makakatanggap ng mga bags para sa unang hakbang sa kinabukasan 2025. Ito yung mga tinatamaan ng kalamidad. Ang mga kasama dyan, Bicol, Catanduanes, Aurora. Yan nga ang pinagkaabalahan kanina ng ating Kapuso at Noel Bazaar Ambassador na si Shuvi Etrata. I feel grateful actually to be given a chance na tumulong sa mga tao, especially now that it's Christmas, it's the season of love, season of giving. I'm inviting everyone to also share, diba? Give love. Mel, tatagal ang Noel Bazaar dito sa Philinvestant hanggang sa Linggo, December 15. Bukas ito mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. O paano? Magki-Christmas shopping muna ako. Back to you, Mel, and Merry Christmas! Oh, wag mong kalimutan yung akin, ha? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kahit naratipikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 National Budget, may mga mambabatas na kumukwestiyon sa ilan itong probisyon. Partikular na riyan ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth at ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Nakatutok si Mav Gonzalez. Niratipikahan na kagabi ng Senado at Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget ang napagkasunduan nilang bersyon ng Kamara. Pero may mga senador na tutol sa desisyong gawing zero ang subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health, kaya nga po PhilHealth. Lessons learned dapat tayo sa pandemya, we should invest more in health. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget. Sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. Tugon ni Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. We believe that the 600 billion of PhilHealth
is for them to be able to utilize. They are not definitely destitutes. They have the funding for it. And if they also show their capability to utilize those funds, next year, definitely it will be a different scenario once we evaluate the progress that they have made. Giit din ni Senate President Cheese Escudero. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng PhilHealth kaugnay nito. Kung may mga nabawasan, kwestiyon naman ni Senador Coco Pimentel ang pagtaas ng pondo ng Kongreso pagkatapos dumaan sa Bicameral Conference Committee. May dagdag na 1 billion pesos sa budget ng Senado habang 17.3 billion sa Kamara. Mas malaki pa sa orihinal na nakalaang 16.3 billion. Bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa Bicam pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber. But we have to be transparent. Sabi ng Senate President, hindi perpekto ang budget pero napakarami kasing dapat pondohan sa napakaliit na espasyo. May nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang unahin. Lahat mahalaga, lahat importante. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Magkahalong saya, lungkot at excitement ang nararamdaman ng The Voice Kids finalists ilang araw bago ang huling tapatan this Sunday, December 15. All out naman ang support and love ng kanilang coaches, lalo na sa mentoring sessions. Makichika kay Lars Santiago. Kapag ang tatay niyang OFW ang pinag-uusapan, nagiging emosyonal si The Voice Kids Grand Finalist at pambato ng Team Stelbound na si Hebron Ekal. Miss ko na po siya. Palagi na po kami sinasabihan po kung okay na po kami. Pero di niya po sinasabi na nahirapan na po siya. Daddy, mag-ingat ka lang po dyan palagi. Huwag mo po papabayaan yung sarili mo po. Ingat po palagi sa pag-drive. Kaya niya naman po ito ginagawa to help his family. Kasi gusto niya nga po yung dad niya is hindi na po umalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Tapusin mo siya ng malinis. Katulad ni Stel, hindi na rin maiwasan ng iba pang The Voice Kids coaches na ma-attach sa kanilang mga kids. Si Julian San Jose ng Jule Squad sa pambato niyang si Makmak, Pablo ng tropa ni Pablo kay Neben, at si Billy Crawford ng Team Believe kay Winces. Kaya naman hindi rin birong effort ang ibinibigay nila sa kanilang mentoring sessions, lalo na't ngayong linggo na ng gabi ang Grand Finals na mapapanood ng live dito sa GMA. I feel in awe every time I see him and every time I look at him kasi parang sobrang napaka-inosente, sobrang gentle and alam mo yun, talagang mahuhok ka sa kanya kasi para siyang magnet sa sobrang charming niya. Iba si Nevin sa lahat. Si Nevin is a good mixture of everything na hahanapin ng isang manonood sa isang singer or sa isang performer. Kaya niyang bumirit, kaya niyang mag-riffs and runs, kaya niyang humugot ng malalim na notes, and at ang higit sa lahat, yung emosyon ng boses na binibigay niya sa mga tao. Blessed ako kay Winces dahil she was already, kumbaga, professional at her craft. She knows exactly what to do. She sings very, very well. And I think lahat kaming coaches were also blessed kasi halos karamihan ng mga bata namin, hindi namin kailangan turuang kumanta dahil marurunong na silang
kumanta. Punong-puno naman ang paghanga at pasasalamat ang puso ni Winces, Neven, Makmak at Hebron sa kanilang mga coach dahil ramdam daw nila ang pagmamahal at paggabay ng mga ito sa kanila. And very thankful po kay Coach Billy for his support. Marami po ako natutunan sa kanya, starting from from singing from the heart, from to diction, from the technicals to the emotional impacts po. Maganda po yung pag-coach niya po sa amin, and di lang po sa akin, sa amin pong lahat na naturoan din po ni Coach Tel. And sa buong Stelbound po. Masaya po siya magturo. Kay Coach Pablo, thank you po sa pag-support at pag-trust po sa aking singing talent at sa pagbigay po sa akin ng chance na makapunta po dito sa The Voice Kids, at promise ko pong gagawin ko pong pinaka-best ko po. Coach Yuli, salamat po sa Panginoon na pinili mo po ako sa semifinals, and ito na po, mas gagalingan ko po sa grand finals, and ipapanalo po natin ang Team Joe Squad. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At Thank you, yan Iya. ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso. 13 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng